Good morning. Paalis kami ngayon. Tapos dahil day off namin, meron kaming appointment ngayon sa Honda for change oil and for recall. Samahan niyo ako ngayon sa araw na to. Marami tayong pupuntahan at kasama ko kayo. Appointment namin kasi this coming February meron kaming plan, so kailangan namin ipa-check up yung aming sasakyan. So meron kaming appointment sa Go Honda at 8:30. Kung napapansin nyo, 8:30, so parang alas 6 pa lang sa Pilipinas. Ganun talaga dito pag winter time. But we're lucky today. The weather is really good rather than this past 2 weeks na negative 40. Now is negative 4 only. So ayun, we're going to Honda today at 8:30. Hopefully magawa lahat yung change oil, yung recall, kasi meron kaming mga long drive na darating. Antabayanan nyo yun guys. So ayun, I'm with my babe, si Casey. Kasama siya ngayon, sinamahan niya ako, pareho kaming rest day. So ayun ang kagandahan dun, minsan sabay kayo sa mga sabay kayo day off, sabay din yung gagawin yung mga bagay na magkasama kayo, diba? So except for the appointment in our car, pupunta rin siguro kami sa grocery or some gala din, and later makikita nyo yung mga kasama namin sa work. Pupunta rin sila doon kasi day off din nila. Right now tulog pa, so nauna muna kami para maayos mo namin mga dapat namin gawin doon sa Go Honda. And then later kung may kaya pa ng time, pupunta tayo sa park. Sama ko sa park para makita naman din nyo yung kung anong klase yung mga park dito sa isa sa Edmonton. Okay? So drive muna tayo guys. Okay, see you later. Right. So guys, dito na tayo sa Honda. So service tayo, service area. Service. Okay, service appointment is lane. Dito tayo because we have appointment at 8:30. See, binuksan na tayo. Hi guys, dito na tayo ngayon sa Honda. Hello guys, waiting na kami kasi nag-decide na kami na antayin na lang yung sasakyan for 2 hours kasi sarado pa naman yung mga malls. So waiting na lang muna kami sa waiting area. Ito yung Go Honda. Dito rin ako kumuha ng tawag dito, ng sasakyan kay Kuya Mike. Ayan si Babe. So wala pa si Kuya Mike. Hopefully makita natin si Kuya Mike mamaya at makamusta later. So ayun, waiting lang muna tayo at relax muna. Bye bye. Hi guys, isang oras na kami dito. Tagal, 1 hour pa. Nasama ko dito, ayun. Inip na. Inip na yan. Ano pinapanood mo? YouTube. Ayun guys, naalala ko bigla, merong nagtatanong sa akin, tatlo na siguro na tao na pag foreign worker ba or naka TFW ka yung status mo dito sa Canada is hindi ka daw pwedeng kumuha ng sasakyan. So based on my experience, pwede naman as long as na yung credit score mo is na ano mo na siya, na establish mo na mataas na yung credit score mo. Hindi lang sobrang taas.
I mean, kahit nasa middle ka. Kasi, credit score is mahalaga talaga dito sa Canada. Lalo pag kukuha ka ng mga bahay, kukuha ka ng sasakyan, yun talagang tinitingnan una nila. So, kung para sa akin is pag foreign worker ka or TFW work permit holder ka, makakakuha ka naman. Yun nga lang, kailangan magaling ka rin makipag-usap sa mga agent para hindi masyado mataas yung interest rate na ibibigay sa'yo. Lalo siguro kung alimbawa, for me is based on my experience is alimbawa, nakakuha na ako ng bagong work permit kasi meron na tayong file number dun sa PR application natin. Kaya isa rin yun dahil na pagbigyan ako last 2023 makakuha ko ng sarili kong sasakyan. Hindi naman nating hindi ko namang ibig sabihin na kukuha kayo ng sasakyan yung brand new, pero kung may kakayahan kayo na kumuha ng brand new, why not, diba? Pero kung talagang hindi siya abot ng budget natin or hindi talaga ganung kataas yung nasisave natin, so wag natin pilitin na kumuha ng brand new sasakyan kasi mabigat siya, lalo sa mga bagong driver kasi mas mataas ang meron pa tayong natawag na insurance. So the more na bago ka at yung edad mo is mas younger, mas possibility na mas mataas yung insurance mo plus yung sasakyan nyo. So for me, dun sa mga nagtatanong, makakakuha kayo as long as na meron kayong magandang credit score at yung work permit nyo is matagal pa yung, or let's say bago lang yung work permit nyo. After, let's say naka 2 years na kayo or meron na kayong mga file number or undergo na yung permanent residence nyo at under work permit pa rin kayo, makakuha pa rin kayo ng sasakyan. Okay? So, kasi ang sasakyan sa Canada is necessity siya. Kailangan siya lalo ngayong winter. Lalo kung nakatira ka sa small town. Wala naman kasing ganong transportations unlike sa city na merong bus, shuttles na pwede mong antayin at makasakay ka papunta sa point A to point B to. So ayun, pero sa mga TFW na holder, tiyaga lang, makakuha rin kayo ng sasakyan. O kaya pwede naman tayong kumuha ng mga second hand. Masasabi nga nila na not brand new, yung mga nakalimutan ko yung term, pre-owned, yun, mga ganun siya. So o kaya yung meron naman pinaka medyo mababang model or mababang year pero makukuha mo na siya ng mga 5,000, 6,000. I have a friend from PG, so sobrang syempre inaano niya yung money niya kasi kukunin niya yung family niya. So sinamahan natin siya na makahanap sa Edmonton ng yung pasok lang sa budget niya. Hindi naman niya inahagan yung sobrang brand new. So ang nakuha niya is yung parang Matrix na, I don't know, Toyota Matrix, ganun siya, pero good siya until now, nag-work siya. Pero sooner or later, syempre, nag-iipon sila ng pamilya niya, makakuha rin sila ng sasakyan na gusto nila. So, ganoon lang talaga. Huwag nating pilitin yung mga bagay na mahirapan naman tayo sa dulo. Like, dito sa Canada, yung mga pangungutang sa mga sasakyan, ganun. As long as na gumagana, as long na kaya yung bayaran, go. Pero huwag natin pilitin kasi mahirap mabaon sa utang. Syempre, alam naman natin yung mga Pinoy, di ba? Hi guys, ayun, tapos na kami. Ay, hindi pa tapos pala. Papunta na kami dun sa tapos na daw yung service. So, after nito, pupunta namin London Dairy. Tapos wait lang namin yung mga kaibigan namin dun. Tapos start na ng gala ulit. Shopping. Okay, so kung kailangan nyo ng tulong, meron tayong kaibigan dito, si Kuya Mike. So matutulungan niya kayo pag kumuha kayo ng sasakyan. Okay? Okay, dito na.
Tayo. So, ayun. Okay, nakita na natin yung sakyan natin. Now, going to Londonderry! Yay! Yay! So, ito yung mga sakyan na galing service yan. Pakita mo, babe. Lahat sila nandyan. So, at yung iba naman, yung mga bago nandun sa likod. So mga gustong kumuha ng sakyan, pwede natin kayong tulungan. Si Kuya tumulong sa akin before this si Kuya Michael, Kuya Mike. So pag may mga question kayo, pwede nyo siyang puntahan dito. Okay? Okay guys, drive muna kami. See you later. Okay? Bye-bye. Hi guys! Andito na kami ngayon sa Londonderry. This soup is my Indian friend. This I don't know who's this. JB. Oh, it's JB. And babe. So we're here on Londonderry. So we're here sa International Clothes. Siyempre, meron ako tayong mga basher. Pero di ko alam kung itong tao nito, si Winter ngayon sa amin dito. Pero ito nakapagpantulog yun. Oo. May mga nakasin. All four of us. Oh yeah. Watch your back. Oh, he will do vlog. That's why. Hi! Nagutom na ang person. Ito na kami ngayon sa Nagoya. But I don't know. Let's eat. There's a dumplings here. I'm trying anything a lot. Why? Big veggies. Because I'm vegetarian. Yeah, there's a vegetarian dumplings there. Okay, I'll Yeah. see. Kain na. Noodles. Kain na. It's noodles. Waiting area yata muna. We need to wait here. Yeah. Hello, for four? Yeah. Alright, thank you. Wow. Goya guys. Goya guys. Goya guys. Oh guys, let's eat na. Is it? Let's eat.
Guys, tapos na namin kumain, tapos dumiretso na kami dito sa Costco. Daming tao ngayon dito. Wala lang, tumingin lang kami kung ano yung merong pwedeng mabili or what. Hi guys, may cheesecake dito, may mga pre-taste. Oh, cheesecake. First, in the Calgary, that the YouTuber sold the yummy cheesecake. Babe, you want? Remember this month. Yeah. Do you see the cheesecake there? Yeah. I will go down. Try namin cheesecake. Yeah. Try this. For the putri. For the food trip. Food trip. Very Pinoy food trip. You want to check what? Chicken. No, it's not chicken. It's a fish. Fish. Try it. It's hot. Wow, good. Kasi ako ng massager. Ito. Para sa back. Kaso medyo mahal. 119. See? 119. Soon, hanap lang kami ng mas mura. Guys, syempre, pagdagala na naman. Di pa tumitigil, hanggang may araw pa. Dito kami ngayon sa Randall Park. Woo! Ah, lamig na lamig yung isa. Go, go. Pang Tim Hortons ka pa, ha? Tandaan lang, ha, matulas. Woo! Ano lang, ano lang kami, tingnan na namin yung tulay. Konting view kahit malamig. Tapos, uwi na rin. Ito. Lamig, oh. Lamig yan. Wala, balik kami kasi sarado. Sarado yung bridge. Siguro dahil madulas or bukas dun eh, yung pathway na yun eh. O baka talagang sarado. Uso dito lakad-lakad lang yun. Lakad-lakad, ayun. Baka bumalik din sila kasi sarado. Picture lang yan. Hi guys, ayun, kakauwi lang namin. Hindi na ako nakapag-vlog ko na yung update kasi nakakapagod. Ang daming pinuntahan, ang daming may mga binili. At the same time, mahaba yung driving. Karating lang namin ngayon dito sa bahay. So, ayun, hanggang dito lang muna. Ayun, magpapahinga na muna kami. Okay, see you po on my next vlog. Bye-bye!